Nagising ako sa malamig na sahig ng sala ng lumang bahay namin. Pawis na pawis ako, nanginginig, hingal na hingal. Ilang segundo bago ko na-realize kung nasaan ako. Doon, sa mismong bahay kung saan nagsimula ang lahat. Ang una kong naisip, bangungot lang pala lahat. Pero kahit paulit-ulit kong sabihin sa sarili ko na masamang panaginip lang yung nakita ko. Yung atik, yung pulang mata, yung halimaw na nakakatakot ang mukha. Hindi mawala ang kaba ko. Agad akong nag-impake. Halos takbo palabas. Habang nasa bus pa uwi ng Maynila, napansin ko yung braso ko. May marka. Hindi simpleng pasa, parang kamay na dumaklot, itim, parang paso. Pinilit kong paniwalaan ang sarili ko. Siguro naipit lang ako habang natutulog. Pero sa loob ko, alam kong hindi. Pagdating sa bahay, tinakpan ko na lang ng long sleeves at nagkunwaring wala. Sinubukan kong magpatuloy sa normal na buhay. Kumain, nagtrabaho, natulog. Pero nung gabing iyon, pagdikit ng ulo ko sa unan, bumalik siya. Nandun na naman ako sa attic. Parehong madilim. Parehong silya. At sa silyang iyon, nakaupo pa rin siya. Pero ngayon, hindi na siya malayo. Mas malinaw na. Ang mga mata niyang pula, nakatitik diretsyo sa akin. Yung ngisi niya mas malapad, mas puno ng ngipin. Hindi ka makakatakas, bulong niya. Tumakbo ako. Pero saan man ako lumiko, nandun siya, sa pintuan, sa gilid ng